Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahuna qawli amma ba'd. So inshallah ta'ala, pagkatapos natin nakuha ang panimula o ang introduction ni Sheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, papasok tayo sa aklat na Al-Qawaid Al-Arba'. Binanggit sa libro قال المؤلف رحمه الله تعالى at nakuha na natin anong ibig sabihin nito. قال المؤلف رحمه الله تعالى, sinabi ng may akda, naway kaawan siya ng Allah ang kataas-taasan. Bismillahirrahmanirrahim. Sa araw na ito inshallah kukunin natin ang kahulugan ng Bismillahirrahmanirrahim at tatalakayin natin ang Bismillahirrahmanirrahim sa 7 punto, sa 7 points. Ang una dito ay ang acronym or ang pagpapaikli ng Bismillahirrahmanirrahim ay basmala. Acronym or ang pagpapaikli nito ng Bismillahirrahmanirrahim ay basmala. Ba, sin, mim, lam, ta'ul marbuta. Ba, sin, mim, lam, ta'ul marbuta. Dahil lagi natin ito naririnig o marinig sa mga masyayikh, sa mga ulama, mababasa natin sa mga kutub, sa mga aklat, kapag sasabihin natin ang basmala, ang kahulugan nito ay ang salita na Bismillahirrahmanirrahim. Ang ikalawang punto, ang pagsasali ng bawat salita, ang translation ng bawat salita. So ang unang salita dito ay, ang unang word, ay ang letra na ba sa Bismillah. Ang letra na ba. At ang translation ng ba or B sa Bismillah is sa, as a, sa Tagalog sa, or sa pamamagitan ng. At sa English ay in or with. Ang next na salita dito ay ang isim. Ang alif, sin, mim, isim. At ang ibig sabihin nito ay pangalan or name. At ang original na spelling ng ismun ay alif, sin, mim. Alif, sin, mim. Ngunit kung titignan natin sa pagsusulat, tinanggal ang letra na alif. So imbis na ang pagsulat ng Bismillah ay ba, alif, sin, mim, naging ba, sin, mim. So bakit tinanggal ang letra na alif dito? Sinabi ni Sheikh Khalid Al-Raddadi rahimahullah ta'ala sa kanyang aklat At-Ta'liq Al-Mumti' ala Al-Qawaid Al-Arba' o ang kanyang explanation, ang sharh, ang pagpaliwanag ni Sheikh Khalid Al-Raddadi sa Al-Qawaid Al-Arba'. Sinabi niya, وَحُذِفَتِ الْأَلِفِ مِنْ بِسْمِ اللَّهِ مِنَ الْخَطِّ اخْتِصَارًا وَتَخْفِيفًا لِكَثْرَةِ الْإِسْتِعْمَالِ. At tinanggal o nabura ang alif sa Bismillah sa pagsusulat upang paikliin ito at maging magaan sa dila dahil madalas itong ginagamit. Tinanggal o nabura ang alif sa Bismillah sa pagsusulat upang paikliin ito at maging magaan sa pagsusulat, hindi sa dila, afwan, sa pagsusulat dahil madalas itong ginagamit. So, intaha kalamu Sheikh rahimahullah ta'ala. Minsan ginagawa ito ng mga Arab kung saan tinatanggal nilang isa o dalawang letra o pinagsasama nila ang dalawang salita upang maging mas magaan ito sa dila o sa pagsusulat. Halimbawa sa Suratun Naba, sa unang aya, amma yatasaalun. First word dito, ang unang salita dito ay amma. At ang amma, ayn mim, amma, ay originally galing sa dalawang salita. An, ayn nun, plus ma, mim alif. An, ma. At dahil madalas itong ginagamit, pinaikli ito sa pagsusulat at pagbibigkas. So imbis na sasabihin natin an ma,
naging amma para mas maging maikli at mas maging magaan sa pagsusulat at pagbigkas. So ito ang dahilan kung bakit nawala ang alif sa ism. Ang next na kalima ay ang lafzul jalala, Allah. Allah. Sinabi ni Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala sa kanyang tafsir, binanggit ang isnad, anna Aba Kurayb haddathana qala haddathana Uthman bin Sa'id, qala haddathana Bashar bin Umara, qala haddathana Abu Rawq, عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين. Binanggit ni Imam At-Tabari ang isnad papunta kay Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, at ito ang isa sa mga miza or kagandahan ng aklat ni Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala dahil binabanggit niyang isnad, ang chain of narration galing sa kanya papunta sa either sa mga ahadith or mga akwal, mga kasabihan ng mga sahaba o ang tabi'in. So, si Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, siya ang pinakamaalam tungkol sa tafsir ng Quran. At ito ay dahil sa dua, panalangin ng propeta sallallahu alaihi wasallam para sa kanya, ayon sa hadith na naiulat sa Sahih al-Bukhari. Ang dua ng propeta sallallahu alaihi wasallam para kay bin Abbas radiyallahu anhuma ay, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. O Allah, bigyan mo siya ng pangunawa sa relihiyon, ng understanding sa relihiyon, at turuan mo siya ng interpretation or ang interpretation or ang tafsir. At si Abdullah bin Abbas, namatay siya noong 68 ba'da al-Hijra. At nung namatay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang edad ni Ibn Abbas ay 10 years old. So sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ang ibig sabihin ng salitang Allah ay siya ang may ganap na pagka-Diyos at karapat dapat sambahin ng lahat ng kanyang mga nilikha. Allah, Dhul Uluhiyya wal Ma'budiyya ala khalqihi ajma'in. Ang Allah, siya ang may ganap na pagka-Diyos at karapat dapat sambahin ng lahat ng kanyang mga nilikha. O sa madaling salita, ang ibig sabihin ng kalima, lafzul jalala na Allah, siya ang nararapat dapat sambahin ng mga nilikha. At sinabi ni Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, si Imam al-Qurtubi rahimahullah, at isa siya sa mga mufassir, namatay siya 671 ba'da al-Hijra, 671 pagkatapos ng hijra ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at may aklat siya na masyhur, kilala na matao bilang Tafsir al-Qurtubi. At si Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, galing siya sa lugar na sa panahon natin ngayon, Cordoba, sa Spain. At dito natin makikita na ito ang rad o ang sagot sa ibang mga tao na nagsasabi na hindi kayo kumukuha ng kaalaman maliban sa mga ulama sa Saudi Arabia. So which is mali ito. Dahil si Imam al-Qurtubi galing siya sa Spain, Cordoba. At gayon din si Imam al-Albani galing sa Albania, sa Europe. So kumukuha tayo ng ilm, ng kaalaman sa mga ulama kahit saan man sila naroroon. Ala kullin, sinabi ni Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ang ism na Allah, hadha al-ismu akbaru asma'ihi subhanahu ajma'uha, hatta qala ba'd al-ulama, innahu ismullahi al-a'zam wa lam yatasamma bihi ghayruh. Ang pangalan na Allah ay ang pinakadakila at pinakamalaking pangalan mula sa kanyang mga pangalan, mula sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang pinaka-komprehensibo hanggang sa sinabi ng ilang mga ulama, ilang mga scholar, ito ang pinakadakilang pangalan ng Allahu Azza wa Jal. Ang Allah, ito ang pinakadakilang pangalan ng Allahu Azza wa Jal. At walang iba ang pinangalanan nito. Hindi natin pwede tawagin ng ibang mga tao o ibang mga nilikha na Allah dahil khas ito, specific ito sa Allahu Azza wa Jal. At yun ang tungkol sa kalima na lafzul jalala, Allah.
At sinabi ni Sheikh Khalid Al-Raddadi rahimahullah ta'ala tungkol sa ang Ar-Rahman, pwede natin ito i-translate as pinakamahabagin. Dhur rahmatil wasi'a. Siya ang may malawak na awa. Siya na may malawak na awa, mercy. لأن فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء. Dahil ang mga salitang na nasa timbang na fa'alan, at makukuha natin ito sa subject na surf. So ang mga kalima na nasa timbang, nasa mizan ng fa'alan, sa wikang Arabic ay nagpapahiwatig ng lawak at kapunuan, ng vastness and fullness. Kama yuqal, tulad ng pagsabi, rajulun ghadbanu, ang isang tao ay galit. Ibig sabihin, idha imtala'a ghadban, kapag siya ay napuno ng galit. So, ang isang tao ay galit or puno ng galit. Kung ano man ang nasa mizan or timbang na fa'alan, ibig sabihin, nagpapahiwatig ito ng lawak at kapunuan. So, Ar-Rahman, siya ang may malawak na awa, na mercy. Ito ang huling sinabi ni Sheikh Khalid Al-Raddadi, rahimahullah. So, ang tanong, mayroon bang ibang tinawag sa pangalan na Ar-Rahman bukod sa Allah Azza wa Jal? Mayroon bang ibang tinawag na Ar-Rahman maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? So, ang sagot dito, sinabi ni Ibn Kathir sa kanyang tafsir, wasmuhu ta'ala ar-Rahman khasun bihi, lam yusamma bihi ghayrahu. Ang pangalan na ar-Rahman ay specific lang sa Allah Azza wa Jal. Specific lang sa Kanya. At walang iba ang pinangalanan nito. Hindi natin pwedeng gamitin ang ar-Rahman upang tawagin ang iba na ang tawag nito ay ar-Rahman. Dahil specific ito sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Sabihin mo, Muhammad, manalangin kayo sa Allah o manalangin kayo sa Ar-Rahman. Kahit anong mga pangalan ang gagamitin mo para magdua sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, either Allah or Ar-Rahman, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng mga magagandang mga pangalan. So, ang Ar-Rahman ay specific sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ang next na word ay Ar-Rahim. Next na word ay Ar-Rahim. Sinabi ni Sheikh Khalid Al-Raddadi rahimahullah, ang Ar-Rahim ismun yadullu ala al-fi'li li'annahu fa'il bima'na fa'ilun fahuwa dalun ala al-fi'l. Ar-Rahim, pwede natin ito i-translate roughly as pinakamaawain or the ever merciful. So wala itong specific na translation. At ito ang importance ng pag-aaral natin ng Lughatul Arabiya upang maintindihan natin at hindi tayo mag-rely sa mga translation dahil ang mga translation ay hindi siya nagbibigay ng justice sa kahulugan ng kalima sa Lughatul Arabiya. So ang Ar-Rahim, sinabi ni Sheikh Khalid Al-Raddadi, ang pangalan ito ay nagpapahiwatig ng fi'il, ng action. Dahil ang mga salitang nasa timbang na fa'il ay nagpapahiwatig ng paggawa ng action or ng fa'il. So ito ang sinabi ni Sheikh Khalid Al-Raddadi rahimahullah ta'ala. At may iba't ibang mga explanation ng mga ulama, anong ibig sabihin ng Ar-Rahman, anong ibig sabihin ng Ar-Rahim. So ang tanong, mayroon bang ibang tinawag sa pangalan na Ar-Rahim maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ang sagot, sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah ta'ala sa kanyang tafsir, at ang pangalan na Ar-Rahim, ginamit ito ng Allah para sa iba maliban sa Kanya. Ang Ar-Rahim, ginamit ito ng Allah para sa iba maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. At katotohanan dumating sa inyo ang isang sugo mula sa inyo.
na mabigat sa Kanya na mahirapan kayo o masugatan kayo. Masigasig sa inyo at sa mga mananampalataya siya ay mahabagin at maawain. So tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Rauf at Rahim. Ang next na punto, ano ang pagkakaiba sa pagitan ng Ar-Rahman at Ar-Rahim? Ano ang difference ng Ar-Rahman at Ar-Rahim? Sinabi ni Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala sa kanyang tafsir, فَرَبُّنَا جَلَّ ثَنَاؤُهُ رَحْمَانُ جَمِيعُ خَلْقِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمُ الْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Sa pagkakaiba ng Ar-Rahman at Ar-Rahim, ang ating Panginoon ay Ar-Rahman, maawain sa lahat ng kanyang nilikha sa mundo. Itong example ito ay galing sa akin. Kasali na dito ang mga haywanat, ang mga hayop, ang mga Muslim, ang mga kufar. So lahat na mga nilikha sa mundo na ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala ay Ar-Rahman, maawain sa kanila. At sinabi ni Imam At-Tabari, siya ay Ar-Rahman sa lahat ng kanyang nilikha sa mundo at sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay, sinabi ni Imam At-Tabari, sa kanyang katarungan, sa kanyang justice at paghuhukom o paghahatol. Sa mga kasali na dito ang mga kufar, ang mga hindi mananampalataya, kung anong nagawa nila, bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng parusa sa mga kufar ayon sa nagawa nila. At hindi gagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anumang injustice, ng hindi makatarungan. At ang Ar-Rahim naman, ito ay specific sa mga mu'minin. Specific sa mga mananampalataya, khasatan fid dunya wal akhirah. So tulad sa aya na wakana bil mu'minina rahimat, ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya ay rahim, maawain. So in summary, sinabi ni Imam At-Tabari, ang Ar-Rahman, ito ay ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng nilikha sa mundong ito. So maging Muslim man o kafir at iba pa. Ngunit ang Rahim, ito ay awa ng Allah subhanahu wa ta'ala khasatan, specific sa mga mananampalataya, lalo na sa akhirah, sa kabilang buhay. So ito ang ibig sabihin ng ang pagkakaiba ng Ar-Rahman at Ar-Rahim. Ang next ay ang buong pagsasalin nito. At ito ang ikatlong punto. So na yun, sa ikatlong punto tungkol sa basmala, ang buong pagsasalin o ang buong meaning or translation ng Bismillahirrahmanirrahim. So ang buong translation nito ay sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Or sa English, in the name of Allah, the most merciful, the ever merciful. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Or sa English, in the name of Allah, the most merciful, the ever merciful. At ang ikaapat na punto, sa Bismillahirrahmanirrahim o sa basmala, ito, kumbaga may something na kulang. Kung titingnan natin ang translation, sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Pwedeng lumitaw ang tanong, sa ngalan ng Allah, ano? In the name of Allah, what? Like parang kulang ang sentence. Ito yung ika-apat na punto, may hidden na verb. May hidden na kalima, nakatago na o natanggal na verb sa Bismillahirrahmanirrahim. Ito ay dahil may nakatagong verb na hindi binabanggit na kailangan para makumpleto ang kahulugan ng sentence na ito. At ang ibig sabihin nito o ang kahulugan nito ay depende sa sitwasyon ng nagsasalita o gumagawa ng isang gawain, ng isang action. At hindi ito binanggit dahil alam na ng nagsasalita kung ano ang tinutukoy niya. At magbigay tayo ng halimbawa para mas maintindihan natin. Kapag sasabihin ng isang tao, o kapag sasabihin ko halimbawa, fil bayti, sa bahay. Kung marinig ito ng isang tao, magtatanong siya sa bahay, ano? Anong ibig mong sabihin sa phrase na sa bahay?
Pero kung may nagtanong na halimbawa, kung nasaan si Muhammad at sinagot ko lang ay fil baiti, dahil dito, alam natin kung ano ang tinutukoy natin. Ibig sabihin, si Muhammad ay nasa bahay. So, hindi ko kailangan banggitin ang Muhammad o pangalan na Muhammad dito. At ang sagot ay diretso na fil baiti, sa bahay. Ikalawang halimbawa dito ay bisayarati, sa pamamagitan ng sasakyan. Bisayarati, sa pamamagitan ng sasakyan. Kung sasabihin ko sa pamamagitan ng sasakyan, taban, hindi natin maintindihan ano ang ibig sabihin nito. Pero kapag may nagsabi sa atin, paano ka pumunta dito? O paano ka pumunta sa masjid? Kaifa dhahabta ila al-masjid? At sasagutin natin halimbawa, bisayara, sa pamamagitan ng sasakyan. Ibig sabihin, pumunta ako sa masjid sa pamamagitan ng sasakyan. So, ito ang dalawang halimbawa. Kaya, ang nakatagong pandiwa o ang verb dito ay halimbawa, aqra'u bismillah. Magbabasa ako sa pangalan ng Allah. Aktubu bismillah. Magsusulat ako sa pangalan ng Allah. Akulu bismillah. Kakain ako sa pangalan ng Allah. At depende ito sa action o ang ginagawa ng tao na nagsasalita. So in case if hindi klaro ang explanation, pwede ninyo banggitin sa chat para ulitin natin bi'idhnillah ta'ala. So ang ikalimang punto, ano ang ibig sabihin ng basmala? Ano ang ibig sabihin ng basmala? At ang tinutukoy natin dito ay ang kahulugan. Hindi ang pagsasalin, hindi ang translation. Ang meaning ng basmala, ano ang ibig sabihin nito? So ang ibig sabihin ng basmala ay ang paghingi ng baraka. Paghingi ng baraka o ang biyaya mula sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay tulad ng pagsabi ng isang tao, abda'u wa asta'inu bismillah. Nagsisimula ako at humihingi ako ng tulong sa pangalan ng Allah. Ito ay paghingi ng baraka o paghingi ng tulong mula sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag sasabihin natin, halimbawa, bago tayo kakain, sabihin natin bismillah. Ibig sabihin, based sa ika-4 na punto at ika-5 punto, na kakain ako sa pangalan ng Allah kung saan humihingi ako ng baraka ng biyaya sa mga pangalan niya at humihingi ako ng tulong sa mga pangalan ng Allah, Ar-Rahman at Ar-Rahim. At ika-6 na punto, sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah ta'ala sa kanyang tafsir, ang pagsabi ng basmala ay mustahab. Ito ay mustahab, inirekomenda ang pagsabi ng basmala sa simula ng bawat action at salita, sa simula ng bawat gawain at salita. At binanggit Ibn Kathir ng iilang mga halimbawa tulad bago magsalita. Bago magsalita, halimbawa sa khutbah, magsabi tayo ng bismillah, ng basmala. O bago tayo pumasok sa banyo. O bago magsagawa ng wudu, magsabi tayo ng bismillah. Bago magkatay ng hayop, sabi natin, bismillahi Allahu Akbar. Bago tayo magkain, sabi natin ng bismillah. At halimbawa na binanggit Ibn Kathir, akramakumullah, bago makipagtalik sa asawa, bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ito ang huling example na binigay ni Ibn Kathir. At marami tayong mga halimbawa bago tayo magpasok sa masjid, bago tayo magpasok sa bahay, bago tayo maglakbay at iba't ibang mga gawain. Nagsisimula ito sa bismillah. Kaya sinabi ni Ibn Kathir, ang pagsabi ng basmala ay mustahab, ay inirekomenda. Ibig sabihin kapag ginawa natin ito, may gantimpala tayo sa Allah. At kapag hindi naman natin ito ginawa, ay wala tayong kasalanan. At ang huling punto para sa araw na ito, bakit binanggit ng may akda ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ang basmala sa simula ng kitab niya? Dahil ang unang
phrase sa libro ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sa Qawaid al-Arba ay Bismillahirrahmanirrahim. So bakit siya nagsimula sa basmala? Pag-usapan natin ito sa 5 punto kung bakit binanggit ito ng may akta. Ang unang punto, dahil ito ay aya na nasa simula ng bawat sura. Dahil ito ay aya na nasa simula ng bawat sura maliban sa Suratul Tauba. So bilang pagsunod sa Quran, binanggit ito ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. At ikalawang punto, bilang pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil tuwing sumusulat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng letra para sa iba't ibang mga hari, sa iba't ibang mga lugar, nagsisimula siya sa Bismillahirrahmanirrahim. Ang ikatlong punto, kung bakit nagsimula siya sa basmala, ay nagsimula si Propeta Sulaiman alaihi salam ang kanyang sulat para kay Bilqis sa basmala. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Katotohanan, ang letra na sinulat ni Sulaiman alaihi salam, katotohanan ito ay mula kay Sulaiman at ito ay nagsisimula sa Bismillahirrahmanirrahim. At ang ikaapat na punto, ito ay naging kasanayan ng mga ulama, ito ay naging kasanayan ng mga scholar, tulad na sinabi ni Ibn Hajar rahimahullah ta'ala sa Fathul Bari, وَقَدْ اسْتَقَرَّ عَمَلُ الْآئِمَّةِ الْمُصَنِّفِينَ افتتاح كتب العلم بالبسملة وكذا معظم كتب الرسائل. Sinabi ni Ibn Hajar na hitatag ang gawain ng mga imam, ng mga aimma na nagsusulat ng mga aklat kung saan nagsisimula ang kanilang mga aklat ng kaalaman ng ilm sa basmala. At gayon din ang karamihan sa mga aklat at ar-rasail, mga treatise, nagsisimula sila sa Bismillahirrahmanirrahim. At ang huling punto, sinabi ni Sheikh Khalid al-Raddadi rahimahullah ta'ala, may isang hadith na ginagamit ng karamihan ng mga ulama, ng karamihan ng mga scholar tuwing ipinapaliwanag nila ang basmala. At ang hadith na ito ay kullum ri'in dhibalin la yabda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Bawat mahalagang bagay na hindi nagsisimula sa Bismillahirrahmanirrahim, ito ay hindi kompleto. At sinabi ni Sheikh Khalid al-Raddadi, ang hadith na ito ay da'if, mahina. Ang hadith na ito ay da'if o mahina. At sinabi ito ng higit sa isa pang mga imam, mga aimma ng hadith, at mula sa kanila ay si Hafidh ibn Hajar at si Imam as-Sakhawi at iba pa. At sa footnote, binanggit pa ni Sheikh Khalid al-Raddadi sila Imam al-Manawi, si Ibn Allan at si Sheikh al-Albani rahimahumullah ta'ala. So hindi natin pwede gamitin itong hadith na ito na kullu mri'in dhi balin la yabda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Bawat mahalagang bagay na hindi nagsisimula sa Bismillahirrahmanirrahim, ito ay hindi kompleto. Hindi natin pwede gamitin ang hadith na ito. Pero ang pagsabi ng basmala, generally, ito ay mustahab, tulad na binanggit ni Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, at binanggit natin ito kanina sa ika-6 na punto sa explanation natin. So ito ang overall na explanation tungkol sa Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.